I need you, Lord, so much. I'm calling out, oh Lord, for more of you. I'm longing for you now, to fill me with your power. I'm calling out, oh Lord, for more of you. Lord, fill me with your spirit. I'm calling out to you. Lord, fill me with your spirit, my Lord. I'm calling out to you. I'm calling out to you. Lord, bring me close to you. Take me to the Praise God, blessed morning. where you Usa ka may buntag na usab makaigsunan. Medyo ulan-ulan lang din no? Medyo nalanga ito pag-start. But praise God pa rin. Patuloy po tayo sa ating ministry every morning. Pamukaw, no? Pamukaw sa atong makaigsunan, sa ilang katulugon, physical. And of course, sa pagpamukaw sa atong makaigsunan sa ilang espirituhanon nga katulugon. Good morning sa to mga onliners no sa Philippines, sa lokal, Luzon, Visayas, Mindanao. May buntag kanyang tanan. calling out. May buntag kang bless, may buntag usab kang Brother Joe Maragula Nasera watching this morning, Sister Chirel, and my pari Pastor LD Balunga watching from Butuan City. Praise God. Good morning, Jenny. Good morning, Pastor Fernando. Don Fernando diha sa Panabo. May buntag usab kang Pastora Gracia. Paul Michael Rubio, good morning po, Pastor. Good morning. Good morning sa Santo Tomas. Kumusta ang Santo Tomas? Wala ba'y ulan-ulan ya? Sister Annie Lumbong Lanos Kalaykay. Pastora Gracia, bless. Good morning po, Pastor F. Sa tanan nga onliners, gigang Pastora Gracia. Mayong buntag po, Pastor o Pastora, o kay Kuya Diyos, mayong buntag po sa tanan, gigang ka Brother Jomer. Good morning, Annalisa Quijotid Lulu. Good morning po, Pastor, watching here with baby and LJ. Okay, good morning sa akong mga apo diha sa Davao City. Praise God. May gabi kang Sister Che Buercas watching from Norway. May buntag po, Pastor, tanan, sa tanan. Okay. Sister Annie Lumbong Kalaykay. Sister Tini, good morning, Sister Tini, this Purok 13. Uban kang brother sa ning may buntag. Judy Ann Trilon watching from Davao City. Blessed morning, Pastor. And good morning sa tanan. Thank you, Sister Jody. Karen Erak, good morning. Hannah Jane Nakaninsor. Good morning, Pastor F. O tanan. Tanan Bundliners. Good morning, Mama Emilia Satorinas, si Roy, Ati Ann Tasero, Ati Jonlyn Satorinas, Ati Marcy Satorinas Liano, Ati Chris Marie Lupiga. Gusto niyan. Great morning, Gracia sa Diyos. Okay, good morning anak. Gikan kang good morning po tay. Gikan ka Pastor Fernando. Don Fernando. Of course, good morning sa among mentor sa Butuan City kang Pastor Fernando Tan o Pastor Janely Tan o sa ULM Great Commission Butuan City. Good morning sa tanang mga generals diha pod, mga bigatin nga mga leaders ni Pastor Janely o Pastor Tan. Morning, Grace Marie Lupiga from Kidapawan City. Brian Maxwell, April Agustin ni Roy, good morning po sa beloved mentors o sa tanan. Thank you, hurot, matod pa. Okay, good morning, Pastor. Blessed morning, everyone. Grace Marie Lupiga. Sister Anita Shero, good morning, Pastor o Pastora o sa tanang viewers. Good morning po sa akong amigo, Brother Motoyoshi Tashiro, Japan. Good morning nang Jody Ann Trilon. No, nang daw, Jody Ann Trilon. Good morning lagi kang Nerak.
Good morning, T. Michelle Gori Sabati, T. Flor de les Gori, T. Metal Promentera, Sabati o Kuya Mar Sabati. Atinis digamo na sira, Lani Fet, Fif, Net, Agulan, Idniel, June, Azera, gikan kang Brother Jomer. Good morning, Pastor Dono, Pastora Grace, uban sa inyong pamilya. Good morning, good morning. Good morning sa tanan nato mga grabe, mga committed, hindi nagpapatalo na mga onliners. Patuloy na pinapakain ang kaluluwa ng salita ng Diyos. O di po na itong malimtan sa pag-rate ang atong mga birthday celebrants karong buntaga na nagkasaulo sa ilang adlaw nga natauhan. Allah, happy birthday, happy birthday. Happy birthday kaninyong tanan. So tanan nag-birthday no karong buntaga. So ganitong pitsana turon. July 3. No, adlawng Biyernes patindali kulbaan ko ning July. Salamat sa Ginoo. Nakaabot ng gihapon ta no. Happy birthday tanan nag-birthday. Happy birthday gikan sa pamukaw sa kabuntagon, among mga wish and prayers that God will continue to bless you and give you more strength. Enjoy lang sa buhay at maglilingkod. Patuloy na maglilingkod sa ating Diyos. Hallelujah, my God, my King. I'm hungry for your touch. I need. Ang atong oras alas 4:34 na, no? I'm called. Hopefully, we will enjoy today sa toang topic giayo nga kinabuhi, no? Makita niyo diha usa ka sakyanan nga giayos mekaniko. Dili magina magamit kundi naayuhon. So, the mechanic, ang mekaniko iya ginang ayuhon para ang tag-iya makagamit niya na. Let's pray first before tamonto sa to ang paghisgot sa pulong sa Ginoo. Maybe if you have some needs this morning, just believe that God is always with you. This morning, katapat ni Ginoo through the power of the Holy Spirit. Let's pray. Ginoo, nagapasalamat kami sa bagong adlaw na pod nga gidugang nimo. Pero if we are going to look at the Bible every day, gikaltas nimo sa among kinabuhi. Pero the more nga matagadlaw gikaltasan minimo, pero the more minimo gipaduol sa truth about life. Today, Lord, mga pagampo namo nga ikaw ang Dios makiguban, magapanalangin bisan pa sa makaigsunan nga magapamati nini nga ministry o mga lantaw ni nga video. Let it be, Lord, nga ang imong grasya gugma magapamuhat. Salamat sa mga butang imong gihimo kanamo kagahapon. Ug sa mga butang imong himuon karong adlaw sa among kinabuhi. Bless your people, bless the Philippines, bless all onliners, even sa mga onliners gawa sa nasod sa mga OFW. Continue to protect them, Lord, please. Ayuha usab sila kung ano naman sa pangbati. Kakuyaw, kakulba, pulihi Ginoo og pagsalig, paglaom, kalipay. Dalaygon ka in Jesus name. Amen. Amen. Praise God. With your spirit, my Lord, my God, I'm called. Happy birthday daw sa mama ni Pastor Don Fernando. Mato pa ni Anita Shiro. Tinod ba birthday ba ni nanay? Okay, happy birthday kang nanay daw ni Pastor Don. Oy, happy birthday kang Nanay Marie. Nanay Marie Lori. Happy 70th birthday. Wow, praise God. Nakaabot na yun si Marie Lori sa itawag o minimum. 70. Okay. So, good morning. Good morning. Happy birthday kang Marie Lori. Marie Nanay Lori. Good morning kang Star Ana Marie Gumbason. Of course, kang Brother Edwin watching this morning from Purok 10.
Okay, good morning. Usab kang Nova, Grace, Ligayan Habol. Watching from Saudi Arabia, no? Okay. Good morning kang Banisa Diwata. Oh, Laura. Praise God, ito maglangan igsoon atong tiwason niyo sa pagbasa ang inyong mga comment o mga shout out after sa word. Okay, let's go sa to ang mensahe karong buntaga. Unsa ka importante kini. Okay, this is really our journey. Baligon nako, lahat po ng ating lessons since the starting of this ministry, March 14 until now, God is doing good, no? Sa kinabuhi sa itong mga onliners, ano yung mga testimonies nga God is changing them. No, of course, na po yung mga nasakitan, normal magina siya. Kabahin man na sa kitawag story sa ministeryo na to. Dagay mga butang, mga tao nga nasakitan sila, pero when they accept the reality of the word, na change ang life. Okay, so kung imong tanawon ni siya, medyo bugat-bugat na karon atong isgutan. Tungod kay pagpanday naman is kinabuhi na to, no? Pagporma ni sa imuha. Kamo nga gusto gyud nga mga lagad sa Ginoo, listen to these lessons this morning. Because tong di pa mga lagad sa Ginoo, pahinay-hinay lang yung monitor kay basig masakitan mo. Okay, so giayo nga kinabuhi. Balikon ako ganiha sa akong intro. Nakita nimo diha usa ka sakinan nga medyo nagka-trouble, gidala sa shop, gidala sa mekaniko para ipayo. Kay kung dili na siya mamaayo, dili siya mag-serve sa purpose. So kinahanglan i-fix gid siya. No, i-fix siya para mamaayo. The same as our life. Our life is gitawag og fixable. Why? Because ayuhonon ba? O mamaayo pag magpaayo. Kay nga naman, willing man si Lord nga i-fix ita. Ang pinakarason nga nung si Jesus namatay sa cross, motoy usa kadako kayong balita nga maayo. Ang iyang gihimo sa cross, dili lang to siya pagpala, paghatag chance nato nga maluwas gikan sa atong kasalanan nga matagaan kita kagawasan. But those effort ni Jesus sa cross, ang tumuog tuyo niadto para ayuhon ka, i-plaster imong kinabuhi para ka mamahimong kagamit-gamit. Mo serve ka sa purpose nga dili lang diay nga natawo kita sa kalibutan nga para lang yun maminyo, manrabaho, mukaon, mag-enjoy, hunya mamatay. No. Kana siya nga experience nimo, ituyo lang na sa Ginoo para mag-enjoy ka while you are serving the Lord. That's the number one and the ultimate purpose of God why we are here nining kalibutan na. Timan ninyo, the ultimate and the only purpose of God nganong niya kita to serve God forever. And while we are still here on earth, dapat musugod na kita sa pag-serve sa Ginoo. Pero ang problema lagi tungod kay nangadaot man. Okay. Ingan isa. Before, ang Christian gitawag og Christians. Sa pagsugod sa ministry kaniadto early church, ang Kristohanon gitawag sila before sila gitawag nga Christians, ha? Before sila gitawag nga Christians, ang tawag sa ilaha called disciple. Disipulo. Ug ang disipulo sa time ni Jesus, mga tao nga nagsunod ug nagtuon ilalom sa usa ka magtutudlo or rabay. So ang tawag na disipulo or sa atong term karon estudyante. So during the 3 years nga ministry ni Jesus sa kalibutan kaniadto, si Jesus nag-set forth, nagbutang siya og mga example sa iyang mga disciple para makita kini sa atong panahon karon. And this is the very integral part to the church.
very necessary, importante kayo gini. Kay if saan man gyud nga ayuhon ang kinabuhi. Nganong kinahanglan man gyud, importante man gyud nga ayuhon ang kinabuhi. So ang term sa discipleship ba, ang discipleship broad man kay isang word good, murag di kay nimo masabdan, gawas ng in English, maglibog ka unsa gyud term. Ang term anang nindot, inaayos na buhay. Ang discipleship ayusan ang buhay. Because discipleship is a process. Ang disciple, ang tawag na, giayo na nga kinabuhi. Tao nga giayo na. Meaning, fix na. Plaster na. Okay. So, ang process, discipleship. Kumbaga, usagin siya kapamaagi. Aron nga ang tao, maplastar ang kinabuhi. Okay. Nganong kinahanglan, nganong importante ang gitawag o proseso sa pag-ayo sa kinabuhi. Discipleship is important tungod kay gusto natong ang tao mamahimong tinud-anay gyud nga komitado nga sumusunod ni Kristo. Ang pag-ayo sa kinabuhi or discipleship mo ni mutabang sa usa ka tawo sa pagtubo sa iyang pagtuo. Aron nga ang pagtubo sa iyang pagtuo mupaingon ngadto sa pagkahamtong. And dili lang sa pagkahamtong apan magkaangkon siya og gitawag og kaalam or wisdom. Ug mo ni mutukod sa iyang pagtuo diha sa lig-on nga patukuranan aron mamahimo siyang tinuod nga disipulo nga pwede siya mamahimong kagamit-gamit nga magdala pud og tao nganha gayud sa sabakan sa Ginoo. Dili man ka pwede mamahimong blessing if ang imong life is in trouble. Dili ka makadala og tao sa usa ka simbahan o ministry. Murag unag kanang pangutan kanang mga issue ba. Dugay na ka nangalagad apan nganong di gyud mo madala imong bana. Ha? Dugay na ka lang simba apan dili nimo madala imong asawa. Diba? Mga tinud-an na magina siya nga issue. Dugay na ka nangalagad pero matingala ka imong mama papa di man mapanalanginan sa imong life. So, kung imong tanawon, nakaila lang ka sa Diyos. But there is something in you nga under construction pa. There is something in you, inside of you, nga kinakailangang aayusin pa talaga. Kaya si pastor naningkamot nga mangitag pamaagi para ma-fix ang life. Yes, of course, si Lord ang mo-fix manggod sa life. Pero si Lord mo gamit og pastor, mo gamit og leader sa church para ma-plaster ang mga tao. No? And by the way, congratulations sa Panabo William Caris nga nagbautismo sila kagapon. So kung unom to ka buok, pila to ka buok unom? Kung unom to ka buok, mo to'y unang process sa ilang life. Human ato, dili pwede nga wala na. Di ba? Nangatawo man to sila kagahapon. Although dugay na sila kaila sa Ginoo, pero ang himo sa bautismo sa tubig kagahapon gibuhat nila. Pero dili mo pasabot nga, oy, praise God, anak na ko sa Ginoo, human ako gibautismohan. Glory to God. Pwede na ko di mo simba. Dili mo utoy dapat imuhang sinugdanan nga mas mainiton ka pa, mo grow up ka sa imong pagpangalaga sa Ginoo. Dapat gani magpatudlo noon ka. Kay ngano man ning sulod na giga diha gayud sa bakan sa Ginoo. Nakipag-connect ni giga, totally connect nimo, 100% nga connection nimo kay Lord. Okay, so unsa gyud kining gitawag discipleship? Usa pa ta mo basa unya taw-taw yung bersikulo ha. Sa first century, sa unang century kaniadto sa mga nangalagad sa Ginoo. Okay. Ang discipleship was the process that a person went through to become a rabbi. Kanito sa ilaha ba? Mo sulod kag process sa discipleship para mamahimo kang rabbi. Sa ilaha murag intellectual ba? Intellectual ilaha. Mo learn ka, mo ban ka sa usa ka magtutudlo. Ay ang purpose niya na someday somehow mamahimo po kang magtutudlo. Okay, mo nang ilahang pamaagi. Murag ang ilaha kaniadto murag academic ba? More on secularism. Okay. Ang usa ka rabbi moselect siya og mga tao nga
tuuhan niya nga mamahimong usapod ka rabay sa sunod nga mga takna. Rabay, ang term kana nila kaniadto sa usa ka teacher, usa ka master ang tawag na. Usa ni ka common nga pamaagi nila kaniadto nga ang bata o lalaki nga bata pag maedad og 12 o 13, pilion ni siya nga mamahimong estudyante kay ang tumungog tuyo inig kamatay unya sa rabay, sila mo puli nga mamahimong rabay or mamahimong magtutudlo. During their discipleship, sa panahon sa ilahang pagdisipulo, ang usa ka batanong lalaki nga matinudluan para mamahimong rabay, tudluan sila sa ilahang gitawag theology, sa ilahang teaching. Unsaon sa pagtudlo, sa ilang filosofiya, unsaon nila pagtuo sa gitawag og mga importanteng kalakaran or mga pamaagi sa Hudiyo. Kung imong tanawon, praktikal kayo sila ba? Og ang rabay naglaom nga kung mamatay siya, kanang teacher ba, muga ni siguro niya nga mangita gyud sa disciple, mangita siya kanang estudyante nga ma-under sa iyahang pagpanudlo kay inig kamatay na niya, naay mo puli sa iyahang pwesto. Okay. So kung imong tanawon ba, usa lamang kini ka picture nga gusto nako dalon ninyo karong buntaga. Para masabtan nato, kabahin intellectual raman to. Muragod karon dagang kayo mga bright na nga mga tao, pero kung imong imong dalon sa pagpangalagas Ginoo, layo ra kayo. No, they are intellectual person, knowledgeable enough nga pwede kumbaga mga may manulti, pero sa ilang relationship kay Lord partigyong layo no. Okay, so sa atong panahon karon, and then during the time of Jesus, gipakita ni Jesus gini unsa ka importante. That's the reason why nag-select siya 12 ka mga disipulo. O katong 12 gitudluan niya sa gitawag og practical teaching. Ang tawag nako ato practical discipleship. Wala man to sa written. Ang ilang gihimo ni Jesus, uban-ubanon to niya katong iya mga gipang train. Just imagine for 3 years. Nga gitrain to niya sila Pedro, si John, si Andrew, Bartolomeo, Tadeus, uban pa katong 12, apel pas Judas. Na practical. Kumbaga pasakyo niya mga kanang sakayan sa kadagatan unya naay bagyo na mahitabo nga si buwada maka-experience sila, and those are practical nga ilang experience. So naay teaching dito dadon sila ni Jesus par mulakaw-lakaw sila sa kadalanan unya nay kahong igera walay bunga unya gitunglo ni Jesus katong igera pagkabuntag pagbalik nila ang kahong igera nalaya. Unya nangutana, uy, mo man ni Ginoo tong imong gitunglo kagahapon. Unya nag-explain si Jesus. Makita nimo diha ba? Then ang mga ways of teaching ni Jesus is all about parable. Ang katong nga parable, iya gitong gituyo para kanang iyang mga disciple makasabot kay kanang itong iyang mga disciple. Si Mateo raman dito ang medyo kumbaga nainaabot. Katong uban professional fisherman raman to. Okay. So, kung imong tanawon, mga pamaagi ito during the time of Jesus para gyud matudluan sila sa gitawag nga kahulugan sa kinabuhi. Ephesians chapter 5 verse 1 and 2. This is the kumbaga the objective of a disciple of discipleship. Muning objektibo. Matod pa disciple then at its basic level. Matod pa imitate God. Si Paul ang sulti niini, gingnan niya mga Christian o mga disciple niya sa Ephesians. Matod pa, imitate God. Therefore, in everything you do. Sunduga ang Ginoo sa tanan. This morning, sunduga daw ang Ginoo. I-copy siya sa tanan niyang pagabuhaton. His character, ang pagiging siya. Dili man nato kaya yung tupngan siya kay He is God. And walay tao nga pwedeng mutupong niya. Pero ang atong pinakatumuong tuyo nga ang iyang kinaiya ba atong masundog. Mato pa imitate God, therefore in everything you do.
sa imong humbleness, sa imong love, dapat na gugma nga sama sa gugma ni Jesus. Sa imong pagpaubos, dapat na pagpaubos nga kinaiya nga sama kang Jesus. Sa iyang pagka-generous, pagkamanggihatagon, dapat ingana po ang atong pagkamanggihatagon, sama po sa pagkamanggihatagon ni Jesus. And daghampang mga butang nga dapat atong liliun, wiwiun, atong kayon para masabtan nato pag-ayo, unsa ka importante kayon, kining gitawag og process nga mamahimo tang ayuhon ang atong kinabuhi aron ta mamahimong kagamit-gamit gayon alang sa buluhaton sa Ginoo. Okay, palaluman pag ginato karon muntaga. Mato pa, because you are His dear children. Meaning to say, pag moingon kang anak ka sa Ginoo, dapat muliwat kasi mong tatay. Mo man ay klaro, di ba? Don't tell me that I am a Christian. Yes, Christian. Dapat muliwat ka kang Christ. Layo ra man kaayo musugot ba kang imong anak, matingala kang imong ilong, ang iyong duha ka ilong mag-asawa, mga tayo niya paggawas imong bata, ni murag lapad mag ilong ng bata ni. Unya na kay malilian sa pika silingan og lapad og ilong, kuy murag mao man siguro to. Trouble gina ang mahitabo. If duha mo nga puti nga mag-asawa, unya na kay silingan itom ng bata nga naggawas gikan sa imong asawa, itom nya ang kulor pag ang buhok pagid kulot niyang silingan ng kulot, makaanay ka, darling, tug-ani ko. Di ba mo anak ang sama ni? Gipangalaan ni mong silingan nato ani. Di ba na trouble? Ni same as kita nga Kristohanon mo angkon ka nga Kristohanon ka. Pero ang imong kinaiya layo ra kayo. That's why moagi ta og process kanang kita forming discipleship. I-form ka, i-disciple ka, plus tarong ayuhon ka para magamit ka alang gayud kay Lord. Verse 2, ito verse 2. Mata pa sa 2. Live a life filled with love. Ito po sinabi ko kanina. Magpuyo ka sa kinabuhi nga puno sa gugma. Following the example of Christ, ito na naman. He loves us and offered Himself as a sacrifice for us, a pleasing aroma to God. Kung di mo tanawon ba, ang muganing ang pinaka-objektibo na to, ito po talaga. Discipleship then, at its basic level. Mayroon talagang basic level. May naagote abto nun ba? Dili pwede nga dili mo abto na. If naka sa gitawag lower average, hindi po talaga pwede. Dapat talagang maabot natin ang basic level sa pagiging Kristiyano o pagiging disciple. Kaya po araw-araw po tayong nagtuturo. At araw-araw po tayong nakikinig sa salita ng Diyos upang tayo ay kumbaga maabot natin ang basic level ng ating paglilingkod sa Diyos. Bugay kinahanglan yung open-minded kita para mas masabtan at pagay ang ingani da ang dagang kinabuhi. Dili lang ingon nga mulingkod ka lang simbahan. Dili lang ingon nga motunol ka lang sa imuhang tithes and offering. Then after okay na. Panalanginan ako sa Ginoo ani. Yes, dugay ka nang gipanalanginan. Pero ang gusto sa Ginoo gamiton ka. Di man ka magamit kung naagi kay trouble. Try daw ato kag CR. Nya kana ba kabawas o nagiga. Unya pagabot nimo dito ang bawol, guba. Di ba siguro makapanawag kag di maayo. Gipaningot na giga ba. Ang tawagan na, sa tawagan ni ana, out of trouble. In trouble. Ang bawol. So in trouble giga. Di magamit. Pero pag sulod nimo dito, wow, pati limpyuha, napay tubig, lingkod ka. Refresh. Kaya nga naman, ang imong CR ng isudan, nindot man. Kagamit-gamit. Di ba? Ikaw po, lisod kagamiton pag trouble ang life, pag deform ang life, di ka magamit. Wala po kay silbi. Di man ka makapanalangin. Wala giingon ako gay ganiha. Dugay na ka nangalagas Ginoo, apan di gyud madala imong pamilya. Wala ko mag-ingon nga. Wala ko ingon nga nakay sayo pa. Pero there is something wrong sa imong life. Wala gyud nila makita nga gipangita nila ba nga apan wa nila makita sa imo ha. Ikaw asawa imong bana di gyud madala-dala. Dugay na ka nangalagas Ginoo. Ayo pag-ingon nga ang Dios imong gilagaran piki. God can use you, pero there is something wrong. Hindi pa talaga naayos talaga ang buhay mo, kaya hindi mo talaga naakay si bana sa papunta sa church.
The same po sa mga bana. Ayaw lagi mo anang gitawag mga individual ang kaluwasan. Yes, tinuod man na siya, pero kinahanglan madani mo sila sa inyong pagpangalagad sa Ginoo. Sa mga batanon nga nangalagad karon, no? Dili na ingon, for example, sa nagpabautismo kagahapon sa itong young people diya sa William Caris Panabo. Dili to ang inyong katapusan. Sinugdanan to sa inyong pagbinuotan. Timanin ninyo. Ha? Inigpauli niyo sa inyong balay, hindi mo manghugas sa plato. Ang inyong mamagpapa maglagot na. Kanunay ra bagay mapasangin lang ng simbahan. Pag mo nang mga born again, mo nang kastuanon. Tanaw sa ilabot sa plato niya may mapil ng simbahan largo. Tingalo man, labi nag most of the time ato kag simbahan unya pagbalik nimo wala magabas sa imong ang sungay. Mugani kinahanglan ang gitawag continuous nga pagtudlo o continuous nga pagpamati ug i-apply ang mga butang nga gipamatian gayon. Okay, so ang basic level gyud discipleship is growing and maturing in your faith in Jesus Christ. Kaya hindi po period, dapat comma, patuloy po, progressive. Kaya ang pagtuturo po natin ay patuloy po, hindi po talaga putol-putol. Ang pakikinig ng salita ng Diyos hindi po dapat putol-putol. Patuloy, ang training dapat patuloy para makuha nato ang tumungog tuyo sa Diyos sa atong kinabuhi. Okay. Ang rason, mato pa, reasons discipleship is important. Ang rason nganong ang discipleship o ang pag-ayo sa kinabuhi, importante kaayo. Tungod kay ang simbahan gihimo sa Ginoo. Na mato pa ni Jesus sa Matthew 16:18 mato pa diya, ikaw Pedro, mato pa, sa ibabaw nining bato, akong tukuron ang akong iglesia. Iglesia means the people. It's not the building or it's not the organization. Siguro na may nagpangalan sa iglesia silang simbahan. Sa ilan na po na. Pero sa Bible yun, ang totoong iglesia, ay tao, yung binago ng Diyos. Mato pa, called out ones from the world system. Tinawag ng Diyos galing sa sistema ng sanglibutan ito at dinala sa kanyang kaharian. Tao po talaga ang word ng iglesia or ecclesia or gitawag simbahan sa tong term. Dili ka ng building. Matupad din hiyo, now I say to you that you are Peter, which means rock, and upon this rock I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it. Hindi po si Peter ang rock. Although ang pangalan niya Peter ay Petros, maliliit na mga bato. Pero ang sinabi talaga dyan, si Jesus talaga ang foundation. He is the rock of our salvation. Kaya po ang church, kaya po tayo ay rooted po tayo sa Kanya, kay Jesus. Muganing ang tao yun, kung nangalagad ka sa Ginoo, pag ang imong sandiganan, simbahan, organization, mamali ka. Dapat si Jesus. Kung nama kay church ng ipasilungan karon o nama kay organization ng ipasilungan karon, diya na ka nagpasilong, kaya diya ka gusto matrain. Mugani kinahanglan adunay continuous nga pag-training para ang mga Kristohanon gayo dili mamahimong badlunganon sa katilingban. Mo man ay pinakatuyo gayo. Dili but pasabot nga magpamembro kan simbahan para na kay relihiyon. Ang tumong tuyo na to nganong nagpailalom kita sa ministry kay para matudloan kita, para mamahimo tang kagamit-gamit. Nganong ipaayo na nimong usa kay makina nimo, for example, imong sakyanan. Ipaayo nimo para display lang nimo. Gipaayo na nimo kay imong gamitan, imong gamiton, imong sakyan og mo travel mo. Ug dili ka kayang gamiton ni Lord kung ang imong kinabuhi guba. Okay, 1 Corinthians 11:1. Usa gingon diha. Kaya sabi ni Paul, imitate, no? And you should imitate me. Sabi niya ni Paul, that as I imitate Christ. Di pwede nga mga lagad kasi Ginoo nga wala kay example. Dili pwede nga mga lagad sa Ginoo nga wala gi kay leader nga gipasilungan. Hindi po talaga yung Lone Ranger na maglilingkod kay Lord pagkatapos ikaw lang gud talaga. Hindi po pwede. Dapat mayroon ka talagang may tao over you na nagtuturo, mas lalo na kanang ganing bago pa lang nangalagad sa Ginoo. Dapat yun, even me, ako mismo na ako'y leader, na ako'y mentor, na ako'y di man po di mataho ko ako'y ginikanan. Mo man ka matuoran.
So sa process sa pag-ayo sa kinabuhi, naay mga tao gayon nga gibutang si Lord nga na sa tuwa nga mo'y magpanday sa atong kinabuhi adlaw-adlaw. Mo'y magtudlo kanato. Mo nga kining mga membro simbahan nga pag maigos wali mutalikod largo, simbolo ra man na sa daot nga kinabuhi. Ha? Guba nga kinabuhi ang tawag ana. Hindi man gyud siya magpaayo. Oh, iya pag yung panindigan ang mali niyang gibuhat. Iya pang barugan nga, tama gyud ko. Di ka tama. Pagdagan na yung mga tao nga mosulti nga mali na gina siya. Ang naasi mo ha, pride. Okay, so, rason nga nung importante ang discipleship. Tuod kay, matupad ni, in learning the history and reasoning behind discipleship, we can see much easier sa atong panahon karon nga ang simbahan na kinahanglan gyud og daghang disciple. Daghang, for example, na kay mga membro sa simbahan nga usa ka gatos ka buok o 100, no. So kanang 100, if kanang mga tawhana mato pa running condition na sila, running condition, mo grow go ng church. If lahat po talaga ay naglilingkod na totoo at naayos na ang buhay dahil nakikinig, pag umingon si pastor, okay, karong si manaha magdala mo tag usa ka buok. If ever di wala pa magitay simba, no, kana as in regular, labi na sa ubang mga lugar, kung nakaabot man ko sa ubang lugar karon nga wa pa gyud mo maka-start sa simba, pag mingon si pastor, okay, invite this Sundays in online to bring one of your friends watching this video, for example, ana ba, so magdala ka. Kung kanang 100 ka mga tao mamati na sila, mga running condition na sila, kana ba term na ko niya, di kanang Domingguhan ay 100 nga nadugang. If ever ma-open ang church, regular na ang simba, wala na problema. If kada week running condition ng mga membro, leaders ang tawag nato, disciple na, mas daghan na mga tao matug langit kaysa matug impierno. Pero ang problema nato igsuon kay ngano man dili man running condition. Gidawat naman si Jesus apan masakiton. Running masakiton. So wala. Matupan, not only was discipleship is a long practice method of teaching and growth, kasi ang nangyayari po sa unang mga panahon, sa mga unang siglo, ang discipleship sa ilaha mura siya gitawag og program, mura siya og klase, na manual, na teacher, na blackboard, sulat-sulat, answer. Well, kung imong tanawon, okay ra bang po na. Pero it's not about that. Karami nga, okay na po ko sa level to, discipleship to. Siguro kung iyan naman, okay lang, may problema na. Pero hindi po talaga ganyan eh. Ang process ng discipleship po talaga ay ang tao. Aayusin ang buhay ng isang tao upang siya po ay magiging kagamit-gamit, upang siya po ay maglilingkod sa Diyos na may katapatan at magamit gud siya sa buluhaton sa gingharian sa Ginoo. Ayop na sabta nato na karon buntaga. Another, discipleship ensures thorough teaching of the word. And it is a way to be sure that believers don't fall through the crack, becoming complacent and without purpose. Mo gani nga ang atong pagtudlo din very intentional, tuyo-tuyoon gyud nato pagayo. Kaya ang tumuog tuyo, for example ako, nganong tuyoon gyud nako sa pagtudlo ang mga leaders simbahan. Kadi ko gusto mga hagbong sila sa liki. Di ko gusto mga hagbong sila sa bangag ba. Nga pa po di pwede di ayaw mo gagi sa wala kay naa di dako kay bungaw. Ay mo gagi di dapita. Okay. Hunong sa, relax ta. Mamati sa tas panahon kay murag dili mayo. Okay, si tindog na punta, manglakaw ta. Okay, maguna ko ninyo ha, sundagi ko ninyo. Ingana ba kunuhay? Sa pagpangalaga nato, ingana gayud ang dapat mahitabo. Nganong si Judas na biktima? Kay si Judas presente kanunay panahon ga magtudlo si Jesus. Pero si Judas ang yang utok wala gid mausab. Sabay-sabay lang siya. Gihimo pagutusan din Jesus nga treasurer. Ingana si Jesus kabuutan. Nga bisag klaro nang gayong kawatan siya, pero gitagaan pag katungdanan kay base na lang mausab ba. Pero wag isa mausab. Actually ang pagsunod sa Ginoo,
ang pagkabuutan. Of course, si Lord namuhat niya na. Pero choice man po na nimo. Mura kung nag-Domingo, di ba kabalo naman kang Domingo dapat matutog simbahan para magsimba ta. Pero imo nang choice pag muadto ka o dili. Di ba ka mapugos ang gitalian makang pastor. Nakita ba mong pastor nga gitalian ka? Magiguyod ka pagka Sunday. Okay, dito. What? Hey, usam, di makakarabaw. That's your choice. Okay. So, makita nato diha, mato ba nini? Ano ni mga pipila ka mga rason why discipleship is so important? Important para motubo. So, mato pa, therefore, in Hebrews chapter 6 verse 1, dapat tintuyuon gyud. Mukha ning ako pag mga story ko, tuyuon gyud ako na. Kay ngano man di ko gusto dagang pag mga patik-atik kuno hindi nga mura may tuyo gyud nato. Depende na sa imo pag mudawat ka. For example, karong buntaga, pag mudawat ka sa mensahe sa pulong sa Ginoo, praise God. Apan dili okay lang pod. Oh, dito raman ta mga tubang unya sa mato pa nagtalikod nga cross. So therefore, matud pa. Let us stop going over the basic teaching about Christ again and again. Mayroon po talaga mga basic teaching. Yung elementary ang tawagan na ba? Nakikita ba kang tao nga nag-eskwela, nga pipila ka katuigan pa, o sa grado ni mo, grade 1? Ha? Nakabalik ka? Wala man. Dapat na grade 2 na ka. Adili, gusto na ko mag-grade 1. Ida na sa 30. Grade 1 lang gyapon siya. Di man ko na pwede. Dapat ka na tuig, pataas man nimong level sa imong pag-eskwela. Biyaan na nimo ang elementary nga imuhang kapanahunan. Muadto na ka sekundarya. Then after that, muadto ka tertiary. Mo ginisang level of education. The same po sa pagpangalaga nato sa Ginoo. Di mapupudi diyan ta sa basic doctrine. Yes, of course, we learn from basic doctrine. About repentance, about the love of Jesus, about sin. Pero move on ta. Mato ba? Let us go on instead and become mature in our understanding. Surely we don't need to start again with the fundamental importance of repenting from evil deeds and placing our faith in God. Di mo pa pwede nga halos kada Domingo ang atong isgutan repentance lang kanunay. Si tagbasol. Human naman na. Let's go on. Gitawag sa to ang next level sa tong life bilang Kristiyano. Kaya inaayos po. Noon galing po tayo sa shop, inaayos tayo para magamit kita pagkaugma. Pero di man uban mabda magsimana bulan pag ginaayos. Okay, giklaro gyud, pagipaayo pa gyud, human maayo na sa gipinturahan para manindot tanawon. Para iligaw sa iyang kotse, wow, brand new. Hallelujah. The same ang tao. Ginaayos ka kay para gamiton ka ni Lord sa iyang ministry, sa iyang kingdom. Muna'y purpose gayod. One reason discipleship is so deeply important is found in its counteracting complacency. Dagay simbahan, churches that only teach from the pulpit and do not implement ways of individual to be walked alongside by a seasoned Christian become stagnant and pulpit focused. Mo na hinungdan nga nung daghang mga Kristiyanon nga gitawag og pulpit focus lang. Lingkod sila mamatis walis pastor inig-uli nila wala po to. Human pagka Domingo mo ora po to dito. Di mo pwede masugo. Nga wala. Gahatag lang po sila. Ga-offering or ga-tithes ba siguro. Kaya ang ilang hunahuna lagi dihan ang sila kutob. Pidili man na mao. Pero kung si Adan sa iba, katugibutang sila sa Garden of Eden. Ang tumong tuyo sa Ginoo sila, yes of course, to dress the garden, to ilaha sila tao, sila mag-manager sa garden. Pero ang pinaka-purpose ni Lord, mo to'y makikistorya si Lord sa ilaha. Ang ilang pagbuhat niya, to serve God, pag-selby sa Ginoo. Tanawa, John chapter 4, kung imong tanaw niya, okay lang ta, ay lagi butang. Bato pa ni Jesus, gingnan niya itong Samaritan woman. Behold, now na. Matod ba? Nga ang Dios nangitag tinuod nga magsisimba o nga magsimba kaniya, magsimba dia sa espiritu kamaturan. God is looking you. God is looking us. God is searching a true worshiper. Hindi po hayop ang magsisimba kay Lord. Hindi po ang mga tanaman. Dili ka ng mga halaman.
nga makita nato karon. Yes, siguro gingon sa Psalms 148 diha gi-explain diha nga na sila way of pag-praise nila kay Lord. Mo na according pa sa Salmo. Pero ang gipangita sa Ginoo nga pagdaig kanang pagdaig nimo o pagpangalagad sa iya ha. Nga magselbi gid ka sa iya, mamahimo kang kagamit-gamit diha gayod sa Ginoo. Okay, so mo ta sa ato ang lessons katong duha nga timan-an nato karon buntaga. Actually taas-taas pag ini siya pero ugma siguro ato ning tiwason. Leksyon nga timan-an. Number 1, duha lang ni siya. Nganong dili ka magamit kay nadaot ka. Timan ina. Nganong di ka magamit, di ka epektibo. Dugay na ka nangalagad sa Ginoo. Pero di gid ka magamit. There is something wrong, fixable. Dapat ma-fix ka. Kaya nga naman, there is something destroy in you. Nadaot ka. Mo kay kinahanglan tudloan ka. Accept the reality that you need the word of God. You need pastors nga mutudlo sa imo ha. Mo nang just imagine. Mo gani nga ginatudlo nato din sa PSK sa pamukaw sa kabuntagon. Hinay-hinay na tong tanggal ang mga bisyo. Mo man ni nakapadaot nimo ang imong mindset nga guba kayo. Mo gani mato pa ni Pablo sa Roma chapter 12 verse 2. Pakibutang da palihog ta. This is really our text. Romans 12:2. Sa gingon niya, don't copy the behavior and custom of this world. Tanawa, ay da kopyahang kinaiyahan o ang custom ni sa kalibutan. Kaya nga naman, guba. Kung saan nimo pag-perform og maayo pag ang kopya nimo guba. Try daw panundog sa iyong eskwelahan o ang imong gisundugan mali. Di na ma-perfect ang imong exam. Kay mali ang imong gisundugan. Kaya sabi ni Pablo, don't copy. Don't conform any longer to the pattern of this world, but be transformed. Dapat ikaw ay mabago. Paano magsimula ang pagbabago? By renewing of your mind. Dapat ma-renew ang mind because our mind is full of garbage. Punong-puno po ng basura ang mind natin. Then, pagkatapos ma-transform ang mind ng tao, then you will be able to test, hallelujah, and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Di ka kasabot sa buhaton sa Ginoo sa imo pag ang imong utok di mabag-o. Kinadaot man gyud ang tao gyud. Tanawa ha, gusto na ko mahatag sa example. Pakibalik daw ta katong ato ang number 1. Nganong dili ka magamit kay dadaot ka. Ta example ha. Nganong sa eskwelahan sa iyo ka mo eskwela. Before flag ceremony, nanagi ka dito. Tawa. Nganong sa mga trabahoan, mahadlo ka malate kay di ka gusto nga mabawasan nimong sweldo or basic mong butang gagmimo o pwede ka matanggal kay pipila ka busy sa ka malate. Nairason ang imong amo tanggalon ka. Diba? Pero nganong sa simbahan gusto kang malate? Nganong sa simbahan ikaw ang ulahi mo abot, ikaw ang unang muuli? Tanawa ha? Nganong sa mall, pag magpalit ka, kuha ang gini mong pinakatikig ni mong kwarta. Tawa? Ibayad ni mo sa cashier. Pero nganong sa simbahan ang imong ihalad, ang pinakadunot o pinakataya nga piso or 5 or pinaka gamay. Sige, sultiin ako ninyo, wa baka madaot ana. Sa Ginoo, imong gilimitahan. Tanawa. Nganong sa imong barkada, magpainom ka. Sky is the limit. Tanawa, gusto na ako usabtan niyo ba? Nganong mayong nga, di ka magamit kinadaot ka. Nganong sa imong pamilya, daginutan nimo. Pangitaan pag nimo gyud tong mangita pagikag unsa man niya. Pero sa mga butang nga dili maayo, okay ra sa imo ha.
Nganong ingana tungod kay nadaot ka, naguba gyud ka. Nya di po na nimo masabdan kay ngano man ang imong utok wala ma-transform. Ha? Tanaw pag na mga birthday, magsanina kag dindot. Na mga okasyon sa inyong trabahoan, nindot kang sanina. Kay mo gi-require sa simba. Ang uban gani, short naman gani. Ang uban gani, wala. Di pa gani, uban, di pa maligo. Ha? Why? Nadaot man giga. Morning process sa discipleship, ayusan talaga ng buhay. Kaya po talaga ang kahulugan ng discipleship, ayusan ng buhay. Ayuhon giga. Kay para magamit ka. Ang timailhan, matingala ka karon. Nganong sayo na kay kamusimba? Nganong dili na kadalo? Nganong grabe ka na kalabing? Kay ngano man, giayo ka na. Gi-process ka na. Of course, kinamati man ka. Pero ang nahitabo sa imuha, ayaw na ingon diha lang kutob. You need to grow up. Hindi lang po na ikaw ang pinakasayo simbahan, dapat na nagiging mabuhat para sa church. Okay. For example, maglingkod ka, matulog ka, samtang gawali si pastor. Tulog ka. Inadaot man ka. Pero pag di na ka matulog simbahan, meaning to say, naayos ka na. Okay na. Running condition ang tawag sa imuha. Ha? Pag magdaig sa Ginoo, kaniadto, halos di gani maukab ang kamot. Gano man, nadaot ka man, di magpangsyon ang imong mga ugat. Bisa dihang, giayo ka na. Wow, praise God! Hallelujah! Kaya nga naman, giayo ka na. Muna ginungdan, nga nung di ka magamit, kaya nadaot ka. Muna number 1, nga, timan-an mo. If ever, imo pa ning gibati karon, I encourage you, dasigon ta ka, magpailalom ka, gitawag og discipleship program. Big pastor, magpa-enroll ko, dili. Ginamit ko lang ang word nga program kasi talaga, pupunta ka kay pastor. Sabihin mo kay pastor, pastor, turuan mo ako. Pag mayroon akong pagkakamali, rebuke me. Gusto ko, anong gusto mo, pastor, para mabuo talaga ang buhay ko. Upang ako'y magamit talaga. Pastor, turuan mo talaga ako. Pag maging anak ka, for example, sa ako kamodool, naku, unang-unang buhaton ni mo basag Bible. I-check na ko kada adlaw yung gibasa. Mana ka lang, kakapoy po na amo na di ka mamaayo. Ang tawag na ko ana, character building. Because our issue talaga is character. If you will not obey, hindi ka talaga. Daghay karaang Kristohanon, diha mo sango sa pagbasag Biblia, sa prayer. Okay, gagawin natin. Mana ko. Okay, araw-araw tayong magtagpo dito sa church. So punta ka dito at tutulungan kitang paano mag-journal, paano mag-devotional. Okay. So, or else pupuntahan kita doon. Magkape lang tayo pagkatapos magbabasa ng salita ng Diyos at mag-fellowship tayo. Anong nalalaman mo sa salita ng Diyos, magkuhan lang, kanamang mag-interact lang tayo. Ang tawag na friendship. Then, pakita nimo diha, hina-hina, di man na bigla, dili na overnight, dili po na usa lang kabulan. Taas-taas na nga process. Hanto ma-develop ka sa imong gugma kay Lord. Ngano ang uban, dili gyud maka-breakthrough. Nagsugod pa lang, surrender na. Kaya ngano man, muna'y truth nga nadaot gyud ka. Ginahanglan ayuhon ka. Ang mekaniko nato, wala lain, the Holy Spirit, pero gamit siya mga tools, si pastor. Ha? Gamito niya imong leader, minsan yung asawa mo, gagamitin talaga upang mabago ang buhay ng isang tao. Okay. Number 2. Sa gingon niya, kinahanglan nimo ang dito na ha, kinahanglan nimo ang spiritual general overhauling. Ipa-overhaul gyud ka. Pag di na namudagan na something wrong, dapat ipa-overhaul para mubalik ang iyang kusog. Ito po'y gawa ng Holy Spirit. Mao nga sa gusto, no, sa itong mga onliners, magkapastor sa ako, manako na. Maabot na kita puhon niya. Magpatawad tag retreat, natay 3 days nga
encounter, gusto ninyo, mo ni una ginatong process. Yeah, natay lessons there, i-learn nato, fellowship. Then after that, ibutang mo na ako sa kitang mga leader. For example, sa Panabo. Kung natay taga Panabo nga gusto gyud maplastar ang life nila, wala ko mag-ingon sa inyo nga imimbro mo ha. Pero ibutang gyud mo, kung gusto gyud mo, ibutang mo sa mga tao pud nga ning agi sa inyong gagian nga giplastar na. Di mo punon mo na ako ibutang sa mga tao pud nga di pud kasaligan. Ha? Base unyag musamot na noon mo. Inay mamaayo. Mura bug cellphone ba? Nadawat ang cellphone nimo. Oh, unya magbuot-buot kay ato nimo technician kunuhay pagabot dito dili di ayuhon. Oh, pagabot dito inay unta expected nimo mamaayo. Nausa naguba naman noon. Oh. Ako di na ko gusto ngingana. Buga ni ibutang ta mo sa mga tao nga klaro nakita nako nga gibag upod. Natarong ang kinabuhi. Kaya nga kung tumuog tuyo, ang akong tinguha gyud nga ikaw mismo nga bago pa nangalagad sa Ginoo, magamit ka, mamahimo kang galamiton kay nga giayo ka na para magamit alang kay Lord. Oh. For example, imong bana. Gusto ang imong bana nga mamaayo sa mamahimo sang buutan nga bana. Moagi siya sa process. Muna process nato. No. Kini nga gihimo every morning. This is one of the processes. Makikinig lang po kayo, pagkatapos learn, i-apply sa buhay. For example, ngayon, nakay asawa. Ayaw tugot nga mugawas ka, mulakaw ka, nga wala mo'y prayer. Dapat na mo'y prayer together. Dapat araw-araw talaga si brother at saka si sister. Mayroon silang exchange, I love you. Word lang po yan, pero may laman. Oh, sabihin mo, honey, mahal kita. Ikaw lang sa buhay ko, wala nang iba. Hani ba, pag joke, pag corny, sa pagsugod. Pero damo na nimo ginahimo, nindot ta kayo. Then, dili pwede nga walay kiss. Lamon sa nauyab pa, mangawat paghalok. Karong minyo na, di na mo halok eh. Pastor, wag ba toothbrush? Ay, wait. Sa una bitaw, dalaga pa na, bisag way toothbrush, dili man na nimo. Di ba? Hanggabon, magana nimo kaniad to. Oh. Nganong di naman karon napulan ka na. Delikado na. Oh. So, mo ni atong gihimo din he. Magsugod usa, ma-change ang atong utok. Kaya pag di ma-change ang imong utok, dili mapulihan ang utok ka ng iyas Ginoo. Dili og bisan pagsimba ka papila ka bulan tuig pa ka. Naku musukol ka kadugan si mong pastor. Mo na hinungdan daghay mga membro simbahan ning biya dili tungod kay isog si pastor Mawali. Ha? Ning biya siya kay di siya magpatudlo. Mo man tinuod gyud. Dito ko kay may tungubang si man kay mag-English unsa man ang langit English dili oy. Ang sinultian sa langit Bisaya. Oh, kabalo ka pastor. Amo na ito pagtuon ako. Amot pasabot ba? Daghang kagrason nga mong biya ka. Pero usa lang kabutang nakita nako, di man ka magpatudlo. Mura ko nagpamilya. Tanaw ha, pag ang simbahan dili nimo makita sa family, ang pagtuon nimo murag purok, mo ka purok chairman, mubalin ako sa purok 2, di na ko din sa purok 6. Ang simbahan dili man ingana. Church is a family. Pwede ba nimo ilisan imong papa ug mama? Di ba na pwede ilisan? Si papa ay papa ginan nimo hangtod sa kamatayon papa na nimo siya. Di same po sa pagpangalaga nato sa Ginoo. Si pastor imo ng spiritual father. You cannot change the fact that he is your spiritual father. Pero lagi pag ang imong mindset, kalibutanon nga mindset mo gimato pa ni Pablo, do not conform to the pattern of this world. O sa pattern sa kalibutan, grabe ka organisasyonal. Ang simbahan murag negosyo. Ang simbahan murag business center. Ang simbahan murag usa ka murag political system. Ang simbahan, ang organisasyon. Dili man ingana. Church is a family. Ganyan po talaga. Di kay ay balita. Iinit ang walin pastor. Lagi kay imong utok wa man mabago. Daot man talaga. Pero nabago na pastar na usa man kinabuhi, diha na ka mamatay og ilubong sa imuhang gipasilungan nga pamilya. Katong kang Ruth ba, mato pa ni Ruth ginan niya si Naomi. Mo to nindot nga term nga ibutang nato sa simbahan. Di ba mubiya na si Naomi? Yung mato pa ni Ruth. Ayaw tuguti
nga mobiya ka nga di kumuban nimo. Ang imong katawhan mamahimo na akong katawhan. Ang imong Dios mamahimo na akong Dios. Asa ka mo tumuban ko nimo. Asa ka mamatay didto pud ko mamatay ug didto pud ko ilubong. Ug tunglohon ko sa Ginoo nga nay magbulag kanato gawas ka matayon. Asa pa kana dapat ingana ang mga leader sa simbahan. Ingana ang ilahang heart for the family. Di man po na nimo masulting nga na pag di giga disciple, wala mabag-o imong utok. Kato sa Orfa, mo to yung mga Kristohanon nga membro lang, dili disciple. Pag ingon ni Nomi, layas, pauli na dito, pag minyo, ato sa imong kogling, ano, ay muna ikong gihulat. Dagay nga na. Ha? Di ba mo na term sa mga ginikanan, mga anak, mga kahigulo, layas mo, pangita mo laing balay. Ang anak, mulayas man, hindi na mulayas kay anak man. Pero, sultiin ang imong tao sa balay ni mga dili ni mo kadugo. Lakaw mo, layas. Mulayas, largo na. Pero pag siya, gituring nga, ginikanan ka, hindi ginamulayas, bihis ang pag, the same po, nga nung ingana ang dagan sa utok sa mga tao, sa mga Kristohanon, nangadaot ang utok. Dapat yun, maayos muna. Muna kinahanglan nimo ang spiritual general overhauling. Paano yan? Dapat si Lord talaga ang kikilo sa buhay mo. At pagkatapos si Lord, gagamit si Lord ng mga tao na siyang magmamanage sa buhay mo. Tuturuan ka na mga bagay-bagay na upang ikaw ay lalago sa iyong paglilingkod sa Diyos. Ako, for example, tudlo, personal yun na siya. Practical po ang tawag dyan. Hindi pwede nga pasulot ng tapo. Number 1, mga siya. Ito po, basa sa Word of God. Okay, mungkin ko nga, okay, karong bulan na katong basahon Book of Genesis, ha? Pag sibog na ka, di na normal magina kay nadaot mga dati. Pero iposta pag nakita pa na ko nga willing ka, pero di mo kaya. Iposta pag mangita ko lain pa maagi nga para lang yun makabasa ka. Kaya na may ubang mga tao ito, hindi po ka basa. No read, no write ba? So, kung inganaon na to po sila, luoy po kayo. So, mangita ko pamagi, okay, sige nga ni, apil kag Bible study, mamati ka lang. Ayaw pagsulat, mamati lang ka. Tagaan ako siyang mga assignment ba? Okay, may inyo man ka. Kasi pag-abot silang balay nga ni, mag-I love you kasi mong asawa. Before ka mag-I love you, dapat na kayo dala. Practical na siya, na teaching. Di kay, okay, pag-abot mo dito, magdala kag tanduay, mag-inom mo sa mong asawa. Mali. Dapat na kayo dalang chocolate, or sudan, or bulak, flower, para kay Mrs. Then, Mrs. nga nakalago, I love you. Di ka kabalo mo sulat, ha? Di ka kabalo mo basa. Pero kabalo ka, mamati. Mo man ay klaro. And I hope this morning natin na-learn, no? Makita na ko nga namoy na-learn kung daghang mo comment karong buntaga. Hallelujah. And I hope nga mabasa na ko inyong mag-comment o di mo malimot sa pag-share niini sa inyong mga higala. I'm calling out, oh Lord, for more of you. I'm longing for you now to fill me with. Magampo kita. Igsol karon buntaga maybe adunay mga kalibog sa imong una. Na kay problema, there is something bothering you this morning. But I tell you, God is always with you, looking at you even today. Gusto kang mga lagad sa Ginoo, pero maglisod ka. I would like to pray for you. Just receive the prayers para nimo karong buntaga. Nakay problema sa imong physical, nagbalatian ka, remember, our God is a great doctor. Walay butang imposible sa iya. Tanang butang mahimo niya sa imong kinabuhi karong buntaga. Let us pray. Ginong Dios, dili mi magduha-duha sa imong gahom nga makahimo ka sa tanang butang sa among kinabuhi. Ako nagampo Ginoo kaniya
nga gusto nga mga lagad, gusto magbinuotan, gusto mag-going straight na. Apan naglisod siya. But today, Father, I pray, I believe, Holy Spirit, mamuhat ka sa iyang life. And I pray, Father, nga magbutang kag tao, nga mutudlo kaniya, mugiya kaniya sa tama gayon nga kinabuhi. Makakita siya og church family nga tutok nga mutudlo kaniya. Help him, help her today, Lord. And I pray also sa tanang kaigsunan, Lord, karong buntaga, nga dunay gibati sa ilang lawas. Even through online, Lord, I declare healing upon the life of my sister, my brother today. Nga dunay gibati sa iyang lawas. Gikan siyang alimpong ato siyang lapalapa. Akong giangko no Dios ang imo ginunggahom nga imong ihatag kaniya karong buntaga. Let it be that your hands, O Lord God, will touch him right now, touch her right now. In the name of Jesus, all forms of sickness, all forms of disease right now, among gipapahawa, girebuke, gigan sa lawas sa imong anak, O Diyos. In the name of Jesus, in the name of Jesus, I declare healing to you, sister, brother, right now. Receive your healing. O God, I pray sa tanang pamilya, Lord, sa tanang namati, nagtanaw ni nga video, onliners, I pray, Lord God, nga imo sila ginungdugangan pa sa kadasig. Sa pagpangalaga, di ay kinahanglan yun mausab ang among kinabuhi, maplastar, maayo kami, aron mamahimo kaming kagamit-gamit alang sa imong buluhaton, Ginoo. We thank you, Lord, today for this revelation. I pray also, bisan pa Ginoo sa among nason, continue to bless our nation. Continue to protect our nation. Let your Shekinah, your glory, will cover the entire land of the Philippines. Hallelujah. Magmanifest ang imong gahom o balang espiritu. Abisan pa karon sa among panahon, Ginoo, kini nga pandemic, Lord. Ikaw lang ang makahimo sa pagpahunong nini. But one thing among prayers, Lord God, himua kaming lig-on o Dios. Himua kaming courageous nga mubarog, Ginoo, ug among i-declare nga ikaw lamang ang Dios nga makahimo sa pag-ayo sa among nasod. You are greater in us than he that is in the world, and we are more than conquerors through Jesus Christ our Lord. Panalangin ni Ginoo bisan pa nga mo mga OFW friends, onliners, Lord, continue to bless them. Even kanila, Ginoo, nga namati karong orasa nagtan-aw ni nga video, I declare blessing to them right now in the name of Jesus. Lord, bless all the frontliners also, mga doctors, volunteer nga mga doctors and nurses nga nasa hospital karon. Even sa mga kaigsunan namo, Ginoo, nga nagbalatian ni Gyud katong natakda na, Ginoo, nining COVID-19. Lord, I pray that you will put in their minds, O Lord God, nga dili makahimo sa pagdaot kini nga sakit nga to kanila, but instead give them hope, Lord, and touch them and give them healing right now in the name of Jesus. Salamat, Ginoo. Panalangin niya ang tanang simbahan, ang OLM churches, Lord God, all over the Philippines. Dalaygon ka even sa Davao de Oro. Sa mong kayo nga Centro, Lord, imong panalangin ang tanang mga leaders namo din sa mong kayo. Mga primary 12 leaders, 144, even a little part of 1728. All the churches, mga pastors, Ginoo, nagampo kami ng imong lig-unon, not only sa OLM, Lord, even sa ubang simbahan, nga ano namin mga kaigsuon yung nag-connect, o mga pastors nga nag-connect karon from other churches, other organization. I pray and speak, Lord God, that you will use the ministry, use them, O Lord God, to reach out those people, those unreached people, nga aduna kay buhaton sa kinabuhi namo nining among panahon karon. Although nga adunay nag-ingon nga Ginoo, end time na, we are approaching, but I believe, Father, aduna pay panahon. Give us, O Lord God, this heart, O Lord God, that we will redeem this time because the days are evil. Dili na mo pwedeng sayangon ang mga segundo, minuto, oras among panahon. Among gamiton, Ginoo, aron nga ang imong ibanghilyo ma-spread ngadto sa tanan nga mga lugar ug daghay mga tao nga makadungog niini. Panalangin niya kini nga pamukaw sa kamuntagon. Bless us in Jesus' name. Amen. 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 Calling out to you, Lord, bring me close to you. Take me to the place where you are.
my heart. This world is not apart. My heart and soul is crying. Praise God. Dalay ko ng Diyos karumuntaga. No? Lord, fill me. Pananusap sa pagbasa sa inyuhang mga komento, no, karumuntaga. Lipay ko nga mabasa sa iyong comment, no. Para po makita na ko ba nga namati gid ni sila sa mensahe. Matod pa ni Startinil Dismarnado, matod pa niya. Magpaayo ta sa atong kinabuhi aron makaayo ta sa uban. Aron magamit ta sa buluhaton nga iya sa Ginoo. Praise God. Tinuod na siya. Papaano ka makaayo pag dili ka ayo? Manakod noon ka. Ha? Pag dili ka ayo, unya mangayo ka, katong imong giayo mo sa mutog kadaot. Amen. Unahon sa nako akong kaugalingon ngayohon para madala nako akong tibok pamilya labaw sa akong ginikanan ug mga igsoon. Thank you very much. Pero usa lang kabutang gusto nako ba nga masabdan nato pagayo. Na manggutay ministry, no? Nga willing mo tabang sa inyo ha. Okay. First gyud ikaw ayuhon sa maplastar ang life, then after that mamahimo kang blessing. Pero ang imong buhaton dalon nimo sila. Proper ni siya, process ko talaga. Dalon nimo asa dapita nga lugar diin daghay mo tabang nimo. Kay kung ikaw lang pag masipyat ka lampurnas po na sila. Mas may gyud ang naagyo kay pailaluman. Kay naagyo mo tabang sa kumbaga sa pagplastar. Tama kay giingon nila sa quotation, no man is an island. Dili pwede mag-lone ranger ka. Naata. For example kami, willing mi nga motabang. Mugan ibutho ning pamukos kamuntagon because ang akong heart gusto kong motabang even through this online. Wala ko ako masayon say mahitabo samtang gapamati mo niya. Kung naay gibuhat ang Ginoo, praise God, glory to God. No. Ang ako lang magamit ta. Okay. I'm longing for you. Mato pa ni Hannah Jenna Kininsor, unahon sa Jud ang kaugalingon o discipleship o disciple bago ang uban para mahimong epektibo. I'm calling out, oh Lord. Thank you, Pastor Gracia, sa imuhang pag-post sa tuang lesson. Gituyo ginako ni Parates Matimanan po. Simple, duha lang nakabuok. Pero kung imong lantaw na, importante na pagayon. Mato pa sa akong wife, iyang hashtag overhauling o spiritual overhauling. Church is a family. Fixed lives is beneficial dili lang sa atong kaugalingon but for the general. Una sa pamilya hangtod sa komunidad. Magamit ta bisan asa ubisan unsa ang sitwasyon. Di ba, I don't know kung nakadumdum mo katong usa sa atong i-share dinhi. Pag maayo nimo imong pamilya, mato pa healing family, healing the nation. Teaching family, teaching the nation. Ang problema sa atong nasod karon dili man gikan sa babaw, gikan magyus pamilya, gikan nimo. Labi nagdugay ka na nangalagad sa Ginoo, wag ka mabag-o. Oh, naandan lang nimo ba kay mo may imong naandan, simbapod ka pero late ka nunay. Oh, pagabot dito mangita pag pinakakanto, lingkuran nimo tumoy pagyud kay para dali ra pud ka makagawas. Wala ka maka-focus sa pagpamati. Dito so makita man nimo malikod, gamay lihok-lihok. Labi na kung critical kayo ka. Wala kay buhaton simbahan sila panghimantay. Nya pag nimo sulod largo makita nimo, "Hoy, hala, ning sulod, kahumot ato." Tanaw ra gud. "Uy, hala ning sulod ato ligo ibaw mo kay tug ilok." Wa gyud ka. Ang imong take note, mahog ilok, bumot. Oh, daga kay makita. Ngano man, dito kas likod mo lingkod. Oh, hindi pag ikaw magpatudlo. Himantayon. Ang tawag na Kristohanong himantayon. Daghana. Matupan ni Mr. May, no? Good morning, good evening, Mr. May sa Kuwait. Okay, matupan. Overhulon yun ang kaugalingon with the help sa atong mga mentors, pastor ubisan, atong mga leaders para mahimong kondisyon ng atong kaugalingon aron magamit ang atong purpose diri sa kalibutan.
Kanang i-overhaul bitaw na hugasan man na unya na yung mga makina diha nga or mga pisa diha nga guba. Tanggalon to ilisag bag-o para mamahimong running condition dili kay running condition. No. Dagay Kristohanon nga, oy simba na ta. Tiksan nimo. Nya, oy, natay prayer karon. Di mo timali schedule ba? Dagay Kristohanon nga dili running condition, running condition. with your Huy, muhatag na daw ta. Muhatag na ta. Usa ra pod. call Di gyud ka yung tatak Holy Spirit. to you. Meaning, wala na talaga gagawin mo kasi naramdaman mo. Sinabi ng Holy Spirit yan. For your glory. May buntag, Pastor o Pastora, salamat sa pag-ayo sa among kinabuhi. Aron madlungon mi, usahay, pero nagpasalamat yun mi nga kamo among spiritual father o mother sa among pamilya. Gikan kang Carmina Manto. Thank you. God bless you, Manto family. With your spirit. Thank you, Karen Erak, no? Imong gipost po na ito ang topic karon. Thank you sa inyong gihimo. Kay at least ang uban pod, makuha ko nilang mensahe. Discipleship mo ay magtabang aron mamahimong tinuod nga Christian. Tinuod na. Ang Ginoo mo gamit o pastor aron ma-fix ang kinabuhi sa usa ka Christian. Kasi mo magunaton ni masabti. Pag si pastor magsinag punay gwali, labi nag pinakabugat-bugat na, mo na lang ko sila, dako nang gipanginahanan ni pastor. Wala sila masayod. Abi nga tugana mo nako. Kasing-kasing ra magud ni. Gibati ra ginamo ni. Pwede ko di manghilabot, pwede ko di magwali, pwede mo ko di mamastor. Mabuhi naman ko uban sa akong asawa, pamilya, duha ra gud akong anak. Pwede may manrabaho kumbaga to. Pero kay gitawag ba mis Ginoo? Ipatyon man ko ni Lord kundi po ko mamati. Di ba mo kang Jonah? Wala mamati, nag-iskapo. Di gilam mo sa isda. Yung gusto mo, lamyon ko sa isda. Tuman na lang yun. Ha? Malipay ang pagkinabuhi. Nag-serve ka pa sa purpose. My Lord, I'm Mga pag si pastor, init ng muwali. Pasabot na napansin. to you. Ha? Muna tinod. Hallelujah. Salamat sa word of God, pastor. Ikan Karen. God bless you, Karen. God bless you. Kini akong mga anak magyapon ako ni sa Panabo, no? Ila ni Drilon, LJ. Mga batanon pa ni nga grabe ni sila ka porsower. Bless ang William Caris kay naani sila. Be faithful and continue to love your pastors. Heaven's in my Mato pa ni Marcos, Mark, mato pa accept lang. Ay nang accept lang dong. Accept yun. Mato pa accept lang good ta sa mga nadaot. Nga nadaot yun ta. Di ayaw accept lang. Accept yun ta nga nadaot yun ta. Para maayo ta unsaon nato pagkaayo kung dili ta mutugan sa atong sakit. Mga tugan ka sa sakit ha. Salamat Lord sa word nga matagadlaw. Guide me always Lord. Kabisa na. Di mo po ka mag-guide kung si kagtago sa inyong balay. Pakita-kita po mo. Panalitan gibatin yung luya mo. Pakita mo sa inyong pastor. Nakakita, dili man tagi na kanang gitawag. Magpa-check up gyud ka. your spirit. Na may regular nga check up. No, guide me always Lord nga bisa na ami sa iyo but dili mo ma-disconnected. Bless our pastor Prof. Paul M. Save nga nag-guide gyud sa among journey. Even sa akong leader Suiso Jindon Tripon. Mugaling ako kanunay kini mga people na to ay mo panago. Pag manago mo delikado basig lilion mo laing tao mo lili ninyo o daw tang espiritu. Pakita-kita mo bisita mo simbahan. Check up ba? Pa-check up ang tawag na. Pa-check up. Mato pa ni LG Drilon, amin, dalaygo ng Diyos. Gikampod kang straan ni Tashero, amen. Praise God. Salamat sa kinabuhi sa akong maginikanan Mama Benji Puentes nga nagatiman sa pisikal nga bahin sa akong kinabuhi og daghang salamat pod ila Pastor Don Fernando, Pastor Gracia sa Dios nga dako kayog tabang aron motubo ko spiritually.
Thank you po sa among tatay o nanay sa mong kayo, Pastor Protpol M. Saves o Pastora Gina Sebio. Dalay ko ng Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Thank you, Karen. Thank you very much. Sa inyong pagpasalamat, abin niyo tuganan mo na mo. Kalipay, nagiging mo na. Gamay namin kalipay. Makadungog namin pasalamat mo. Makaanak ko, Lord, thank you. Kay nabuhi mi nga, pwede day minimum magamit na day mga tao mapanalanginan sa mong kinabuhi. Muna among kalipay. Amen. Salamat sa kinabuhi sa among mentors, Pastor F, Pastor Gina, nga gigamit sa Ginoo aron nga maayo ang among kinabuhi o magamit gyud sa kinamayaan sa Ginoo. Thank you, Frelin. Amen jud po, Pastor, kailangan jud maayo og malimpyuhan ang ato ang kinakaugalingon para karapat dapat nagamiton ug mamahimong sumbanan ngadto sa uban. Long process sa pero maoy starting para maging okay ang dagan sa ato ang life gikan kang Paul Michael Rubio sa Santo Tomas. Dili makaabot ang isa ka sakyanan sa finish line pag adunay guba sa iyahang makina. Di gyud makadagandom. Sa atua po dili ta makapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo kung aduna pay nagpabilin sa atong kinabuhi nga guba. Okay, nga guba na wala pa mamaayo. Mao nga kinahanglan gayud kita mamaayo aron magpadayon sa atong journey diha sa Ginoo. Kinahanglan mamaayo kita isuod gikan kan Joel Plus. Para gud sa kuha karon, nagpasalamat gud ako sa Ginoo kay iya kong giayo. Okay? Matupan ni iya kong giayo kung wala pa lang Kalbaryo gayud ang padulungan. Mura kay si Jesus do nga. Kalbaryo ang atuan. Ay mo kalimot no sa pag subscribe sa tong YouTube. Every preaching or videos nato nana sa YouTube. So just click natay link diha nakabutang sa ibabaw no sa video nato. Just click it then subscribe kung wala pa ka subscribe para unya inyo pong i-click lang pindutan lang ninyo ang button bell diha para updated mo sa kada buntag nato o adlaw-adlaw nato nga video. To pay the price for me, to set me free. I bow before you now, Lord, fill me with your power. I'm calling out, oh Lord, for more of you. Lord, fill me with your... Amen. Thank you po, Pastor, sa word of wisdom everyday. God bless po kauban sa imuhang whole family o sa tanang onliners. Gikan gamay-may no sa Kuwait. Praise God sa process of discipleship, ayusan ang buhay para mamahimong galamiton sa kangarian sa Dios. Di man lalim mo rin bata oy pagkatawon niya di man lalago masugo nimo pagluto. Pero ang ginikanan pag di gina sugoon niya pag-abot sa para managko na tapulan gina kayo. That's why kinahanglan mo tag responsible parents to train their children. The same po sa simbahan. Si pastor dapat yun responsible siya nga mutudlog yun. Para ma-process ma-plaster ang kinabuhi sa mga leaders simbahan. O kamong na membro sa mga churches, pag si pastor mo tudlo, pamatian ninyo kay imo po ng benefits kay in preparation na sa great ministry nimo. Ini kamatay ni pastor, pwede makamupuli sa iyaha. Karon bisan karon pa magpastor ka na. Meaning mangita kag tawo nga imong tudluan. Ang meaning ko sa pastor, ang ibang nga term niya, shepherd magbalantay. Pag na kay friend karon nga imong gibantayan, imong gidala sa Ginoo, ang tawag sa imo pastor. Calling out to you. Mata pa ni Judeline Corices Maninggo, amin kung naayo na ang kinabuhi, dili nagupon pag-usap, kinahanglan gyud data ma-disciple. Okay. Ralph Raymond,
dapat in good running condition gyud ta, dili running condition. Thank you Mon. Thank you dahil sa imong gipadala no. Sa imong online giving para po sa tuang dugang-dugang sa tuang simbahan. Pampalit og plywood. God bless you Mon. Pagtuon na guna ko Mon, imo na kong biyaan Mon. Lipay ko Mon. Salamat Mon. Anakin ako ni Sri Mon. Ay kabala ka Mon, maminyo ka. Lord, fill Naisimbahan nga mo tabang nimo. with your spirit. Amen. Salamat Lord sa imong pulong tinuod yod ang sambingay sa mga masakit na kinahanglan og doktor. Pero bisan pa kayo og ang mga doktor og ang masakit ng dili willing magpa-doktor. Dili gyud siya mamaayo. Salamat sa kinabuhi sa akong brother LJ usa ka panalangin. Dapat maayos gyud una ang atong kinabuhi aron magamit ta sa tinuod nga purpose atong pag-serve kay Lord. Kumbaga mamahimo ra manggod ang problema sa simbahan if ever di ka mamaayo. Dako ng trouble. Dagay simbahan nga na-divide. Kay na mga membro ng sungayan. Manungay sa pastor. Yung pagkuman niya na mangumbinsi pa sa uban. Muna'y kuyaw ba? Simbahan. O niya na yung nanimba diha, wala matarong ang kinabuhi. Nako. Mabda na pila ka mga katuigan. Kuya ra ba kayo ng mga membro ng mga bright na kayo? Labi na ng pastor, medyo di kayo bright. Ang iyang ibarugan lang kay tinawag sa Ginoo. Sama ko nako. Ano ba? Yan makamimbro tao ka ng mga bright unya di ma-disciple. Pati imong in English gipang sulat-sulat dito matingala ka busy kaayo sa samtang gawali ka busy kay ning sigsulat agoy ang imong grammar daig ning kalit sa imbis nga mga sa amin isa kahon man to ay ang imong sipyat di ay munay kuyaw mo gani nga si Jesus mismo nagsulti na siyang daan before siya ning kayab niyang gisugo ang mga disciple sa sulti go to the world and make disciple. Himuha silang disipulo. Tanawa, so naman ito pa niya. Basahon sa nato, Matthew 28:19-20. Wala maguna mapansin. Ang pagtuon ng versikulo memorization lang. Pero naibutang na importante ta. Therefore, go and make disciples of all nations. Make disciple. Sa Bisaya pa, panglakaw ka mo, og ayuha ang kinabuhi. Ayusin ang buhay ng buong bansa. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Silyuhi sila. And then, mato pa, after ma-disciple sila, teach them. Continuous nga teaching. Teach these new disciples to obey. Tanating na po. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. Meaning to say, progressive talaga. Patuloy ang pagtuturo. Munang problema, pag ang simbahan yun, ang mga membro lang, dili disciple. Napayuban mag-offering. Mo report lang ang sekretary kada Domingo. Okay, mga kaigsuunan ang atong naabot sa atong offering karong adlaw 100,000. Para mga membro, ay kadako na day sa atong offering, sa atong kwarta. O sa mana, kuan? Ang problema sa mga tao gud ng nimba, pagtuon nilang ilang offering sa simbahan. Ingani ba? Murag ilang amot. Mura bang nagtigom silang kwarta. No, dili oy, sama sabtan yung pag-ayo igsoon. Kada imong gi-offering, dili na naimo. Gihatag nimo sa Ginoo magamit sa ministry. Isa mo gamit niya na si pastor. Pag uli nimo sa imong tithes para man sa Ginoo, bahina ni pagkaon na ni pastor. Sa wala masayod ba? Muna nagubot, dagay mga simbahan nagubot kay pagtuon nila ang simbahan bangko. Nagbutang sila diha. Mano mingon lagaw. Dako na katong kwarta. Asa tong kwarta? Tanaw asang kwarta. Wala man na ma-disciple. Pero ang simbahan nga disciple na. Ikalipay pa na nila. Mga pastor. Kanang blessing imong madawat. Paghimog balay. Matingala ka. Nagtigom na sila. I-surprise ka. Gibalayan ng ilang pastor. Mo man ay trend kaniad to. Gubot ang simbahan tungkol kay pangitawon sa membro. Naigauban gipang petisyonan. Kay nahurot ni pastor ang kwarta simbahan, gipalit niya in taon gamit. Suko ang kwarta nato na.
Muna tong luhon mo sa Ginoo kay inyong bawion inyong kwarta. Lord, Ha? Mura bog nag-offering niya butangan yung lanot. Pagkaumana na inyong birahon. out, oh Lord, That's the mindset of an organization. It's not a family. fill Si Lord mo gani discipleship. with your Ikaw siguro na mati ka karon ka na ingana di ay ingana. Mo nga pag membro mo sa inyong simbahan, pag naamoy mga membro nga kinaiya, badlungan ninyo. Pag ingana ang inyong heart para kay pastor, support mo sa ministry, God will bless you. use me. Ang Bible nagsulti gani usa ka basong tubig ipainom niyo sa lagas Ginoo. Grabe na ng panalangin. Hinumdumin ninyo tong usa ka biyuda nga gipakaon niya ang alagad ng propeta nga si Elias. To Wala na sila makaon ning singit pag ang lagas Ginoo. Naguna pag yung paluto. Kung ikaw siguro to, di ba kay baka naunsa ka? Kulang na gani niya mo niya pangayoon pag nimo. Na day power diha. There is a power behind. Sa gilutuan niya ang alagas Ginoo, grabe ang panalangin niya nadawat. yeah, yeah, Di mo po na mabuhat pag disciple. Pag membro lang sa simbahan, awesome glory. matod pa ni Pastora Erlito Marilyn Agustin, kuhaon ang mga hugaw. Matod pa, ang discipleship daw, kuhaon ang hugaw. Thank you, Pastora. Pamin, praise God, salamat kayo sa pulong ni Lord karong utaga, Pastor. God bless. Bless kayo ko nga naa ako'y mentor nga sama ni Pastor Gracia o Pastor Don. Ginatuluan o ginabadlong mi aron ma-serve ang purpose ni Lord. Sister Annie Lumbong Lanos Kalaykay. Good morning, Pastor Gracia, sa Diyos, Mitel Formentera, o kay Ate Flordes Gori. Salamat sa Diyos nga naamo kanunay, nagatabang sa ko aron matransform akong hunahuna, o kanunay nagatudlo aron musaka ko sa ang sa pagpangalaga sa Ginoo. Thank you, Sister Michelle Gori Sabati. Salamat sa kinabuhi sa akong mga ginikanan, Mama Benji. Okay, gibasa natin. Praise God, no? Medyo ang atong internet mo na nag-down. Salamat sa Ginoo tungod kay nakahimo kita sa pag-share karong buntaga. And I hope just continue to learn, continue to accept the teaching and be blessed. Gikan din sa pamukaw sa Kamundagon Studio Center sa Bethlehem Church, ULM Bethlehem, Moncayo, Davao de Oro. Kini inyong boss nga amigo, inyong sangkay, inyong pastor. Kanunay magaingon, receive the blessings, favor, protection that comes from God. Shalom be upon you. Nothing lacking, nothing missing, nothing broken. Just say, thank you Lord, and I will accept the blessings karong adlaw. Lahat po ay magsasabing, Amen. Karon sa kanabanhaw. My God, thank you Lord. Karon kay July 2, dili na ako makalimtan ang adlaw kung gilubong ako sa tubig and I'm so very thankful to the Lord. Mara to, hi everyone. Ako
guys si Jocelyn Maninggo kung gina-claim 2 Corinthians 5:17 nga kung siyang kinsa nga nahiusa diha kang Kristo bago na siyang binuhat ang daan ni agi na ug ang bag-o ning abot na. Praise the Lord kay. Thank you kaayo ko sa Ginoo kay karong adlaw July 2, 2020 na bautismohan ko sa Espiritu. Hi guys! Salamat tayo sa Ginoo kay nabautismohan ko karon adlaw karon kay nabanhan ako kay nabautismohan ko. Thank you Lord. Hi guys! Ako dahil si Alea Lord. Ako salamat ko sa Ginoo sa kong pinabuhi. Nabautismohan ko karon og sa tanan akong ipara sa iya gihatag dito. Maora taw salamat. Hi guys! Salamat ko sa Ginoo guys. Pag gumaan ako pagin sa ako na ko guys. Pan kayo kay nalipay ko na wala na tanan ako. Bless sa tanan guys. Salamat kayo kay sa bautismohan. Pasalamat ko sa Ginoo kay gidawat ko niya sa I'm living free and I'll never be the same. My God is good and that's never gonna change. No way, no way, no way, no way. Jesus save me, and His love is so amazing, amazing. Jesus never gonna fail me, fail me. No way, no way, no way, no. Jesus set me free. He is all I need with that chain. Ang magpadayon sa katapusan, siya ra gayud ang maluwas. Ang magpadayon sa katapusan, siya ra gayud ang gantihan. Bisan dunay mga pagsulang, dawaton ta og ikalipay. Kasakit nining kalibutanan, lumalabay lamang. Kung gusto mo na maangkon ang kinabuhing dayon, dawata ang Diyos sa kasing-kasing mo karon. Ang pagbalik sa Ginoo walay bisan sa nalasayo. Ang kasiguruhan sa kaluwasan kang Kristo lang makalagay. Bisan dunay mga pagsulay, dawaton ta og ikalipay. Kasakit nining kalibutanan, lumalabay lamang.
sakit nining kag